Amen. Magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. At sa oras po na ito ay dumako po tayo sa ating gawain para sa ating Panginoon. Inanyayahan ko pang lahat na tayo tumayo para sa ating pagsisimula. Damdamin natin ang presensya ng Diyos sa araw na ito. At kung may mga problema man tayo sa buhay, ipagdasal natin na maayos ang Diyos. Yes. Patuloy po tayo mga buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw,
patuloy, Panginoon, na humingi, Panginoon, kapatawaran sa bawat pagkakasala namin, Panginoon. Sa pagkatao lamang po kami, Panginoon, na nagkakasala, Panginoon. Doon maging sa araw na ito, Panginoon, patuloy po kami na sa iyong harapan at humingi, Panginoon, ng gabay at kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, palakasin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, palabutin mo ang aming mga puso at patuloy mong patawarin, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Lord, sa araw na ito, Panginoon, kumilos ka sa bawat isa sa amin at patuloy mo kami baguhin, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kaalaman, maging sa aming mga pastor, Panginoon. Bigyan mo sila ng dagdag na kaalaman, Panginoon, upang maibahagi ang bagay sa amin ang iyong mga salita. Lord, maging sa aming mga kapatira, Panginoon, na wala pa. Lord, nabutin mo sila ng makapangyarihan ng kamay at patuloy mo silang ingatan. At sa araw na ito, Panginoon, ipadama mo sa amin, Panginoon, ang iyong Kristo. At ang lahat ng papuri lang sa Panginoon sa Kristo naman. Amen. Amen. Kailangan ko sa bawat isa. Dali natin ang bawat isa po. Huwag tayong maging kagulan mo sa lugar sa kanila. Nakakalitan ko yung mapulis sa ating Diyos. Basahin natin ang Isaiah 47. Sabi, magdidiwang ang lahat ng nilika. Pumalakpak kayo may awit at huwa bilang pagpupuri sa Diyos ng Dakiya. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang hari, dapat ay galang, siya'y naghahari sa sangkatauhan. Amen. So, alas na ito, alam natin kakatuloy yung ibang bansa, ibang lugar, pero dahil natin tayo, napapasalamat tayo sa kadakilaan ng Diyos, dahil nabuti siya sa atin, meron pa rin tayong kalayaan ng pagpuli sa ating Diyos. Kaya itaas natin siya sa oras na ito, patuloy natin siyang papurihan, salamatan, and natin ang mabutihan niya sa ating mga buhay. Sa ating papurisan niya, bigyan natin yung nararapat na papurisan ng Diyos. Amen? Maraming natin na ating papurisan. Nataas sa Diyos kami
sa buhay na hindi sa aming ginagawa, Panginoon, kundi sa iyong mga ginagawa sa aming buhay ang patuloy na magpapakita, Panginoon, na ikaw ang may hawak ng lahat, Panginoon, sa aming mga buhay. Pagkasalamat kami, Panginoon, dahil hindi ka hangarin sa bawat isa ng mga plano, Panginoon, sa aming mga buhay. At pasalamat kami, Panginoon, puri ka namin, Panginoon, dahil ito lang po ang aming kaya, ito lang ang aming nararapat, Panginoon, na hindi bang nais kami lumin, pasalamatan ka, Diyos, sa bawat araw na namin mga buhay. Puri na nalakas na namin, puri na hinakaya, at nakakapagulong sa amin. Maraming salamat po, lahat ang magsabi na. Amen? Lahat ko ay masaya? Amen. So, thank you sa ating Panginoon, no? Ang lahat ay masaya, sabi ng kanta. So, lahat ay masaya dahil sa piling ng Diyos. Amen. So, sa oras na ito po ay patuloy tayong dumawa sa ating gaway, sa ating mga testimony. Sinong nais magpasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-iingat? Mayroon, itaas ang kamay. So, ako muna. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa akin. Kahit madaming pagsubok na dumating sa buhay ko, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Kahit hirap na maglakad, lumalakad pa rin, lumalaban para sa Panginoon. So, lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi hindi niya ako pinapabayaan sa mga karamdaman. Hindi katulad dati kasi dati mas lumala yung hindi na ako makalakad talaga. Pero ngayon, medyo kirot, masakit. Pero salamat pa rin sa Panginoon kasi gumagaling. Pero may time talaga pag sumasakit yung pa ako, hindi na ako nakakapasok sa trabaho kasi hindi na kinaya. Pero salamat pa rin sa Panginoon kasi yung paa lang yung masakit, hindi buong katawan. No? So, nagpapasalamat pa rin ako kasi mahirap na kasi kung buong katawan na yung sumakit. Salamat sa Panginoon. So, mayroon pa po ba? Si Pastor? Amen. Sa mapagpalang mga bumuli, mga kapatid sa Panginoon. Ang pinakaganak dahil napansin niyo noong nakaraang buwan, talaga pong dumanas sa kamang matindi pagsubok dahil pero sabi ng Kristiyano, hindi mo makakagano po. Sumarami po mga bagay na nangyari sa
aming buhay na kung saan yung anak ko na nasa life residence, maaga siya nag-resign sa trabaho. Ano po? Kasi nga dahil doon sa pag-apply niya. Doon po sa kanyang pag-apply, siyempre wala yung sa trabaho, nandito siya. Kailangan, sabi nga, gaya ng mama, natin sa langit, pinuprovide yung kailangan ng anak. Yung problema, may anak din po yun, 2 at 3. Ito talagang napakabigat, ano po. Tapos hindi lang yun, nagkaroon pa ng yung doon sa pinag-apply niya, may 50 pala. Ang laki, napakahirap. 80,000 yung kailangan. Pero sabi ko, walang imposible sa Panginoon. Sabi ko na, may lang tayo. Kasi gagamitin ng Panginoon. Hindi man natin makaya, sigurado ko ako ang Panginoon. Pagdating ko doon sa tayo na, datay talaga na alis na siya, may ticket siya, kailangan na yung pang-50, wala talaga kami. Sabi ko, kita man natin yung lahat ng baboy natin para kulang pa kasi mura din yung baboy. Puri po Panginoon at tumawag yung kanyang ating katrabaho. Sabi niya, sagot ko na yung pag-alis mo. Sagot ko na yung 50. Puri po Panginoon at hindi niya kami pinabayaan. Dahil po doon nakalis yung anak ko nung ano pa lang, nung isa like siya. At abray ko na naman ingatan na makarating siya ng malulhati sa kanyang pupuntahan. Puri po Panginoon at ingatan siya na doon na po siya ngayon sa Europe. At ako pinagagalak dahil wala talagang although nagdadas na niya ang hirap, pero natuloy po siya. Kaya puri po Panginoon. Dahil marami sa pagsubok na pinagdaanan, yung kanyang medical. So, alam naman po natin yung palagayan niya dati. Mayroon sa mga apply. Kasi nga nagkasakit sa baka yun, napakahirap yun. Yun po rin po Panginoon. Ang Diyos ay gumagawa at nagawa niya ng paraan, ginunang siya sa paraan na yung anak kong makituhod at magtuloy sa ibang bansa. Kaya salamat po sa Panginoon at sabi ko, ang bilig ko sa Kanya, ang lahat ng bagay dahil sa Panginoon. Huwag naman na natin kalimutan ang ginagawa ng Diyos. Salamat po po sa Panginoon. Sila po, makasalamat po sa Kanyang pag-ibig. Amen. Tunay ko na mabuti ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa ating mga kapatid. Mayroon pa po ba? Mayroon? Sister Linda. Napakpuli po ng Panginoon. Alam niyo po nung nakaraang linggo, nung ako'y dinalisis po ng Webes, hindi po natuloy kasi tulog po na tulog yung makina. Pagka po tulog na tulog ang makina, ibig sabihin may diferensya po doon sa daloy ng aking dugo. Ilang beses na nila akong tinusukan ng karayon. Bawat karayon, binabayaran po yun ng 100 Sabi ko, Sir Ian, sige isa pa, try mo pa isa, baka sakaling gumana. Tinry niya, pero umili na naman ulit yung makina. Sabi ko, sige, uuwi na ako. Hindi mo na magpapadialysis ngayon. Sabi niya, Mami, kaya mo? Oo, kaya ko. Sabi ko, wala ka pang kasama, uuwi ka mag-isa. Sabi ko, kaya ko, kasama ko ang Panginoon. So, umuwi po ako sa bahay ni Grace. Sabi ko, Grace, may problema yung fistula ko. Meron daw, ayaw daw pumasok, ayaw lumabas yung dugo. Alam ko na may problema yung mga anak ko kasi malaking pera na naman yun. Sabi ko, meron reference na doon sa doktor na nag-opera nito. So, pinapakasan, nagbigay si Giving ng 1,000. Akala ko yung 1,000 para pang-gastos ko kasi marami pa akong, may bibili na akong Sibillamer eh. Yung Sibillamer kasi, yun ang marami at napakamahal. Kasi pag nangangati na ako, ibig sabihin, mataas yung phosphorus ko. Lahat ng kinakain natin ay merong phosphorus content. Kaya pag napasobra yun, ang normal is 1.2 something lang at tumaas ng 2 point something yun, nangangati ka na. Talagang mga hindi mo matitiis yung kate, makatiti sa braso, makatiti sa tiyan. Pero awa naman ng Diyos, sura sa mukha.
Kasi yung iba makati sa mukha hanggang sa ulo. So, pumunta po ako kasama si Pastor Rodolfo Dr. Estrada sa nag-opera sa akin. Sabi ko, Dok, paki-scan na kasi may problema daw po yung pistol ako. Sabi niya, asirit na natin, tingin-tingin. Oh, nag-block nga yung dugo mo, hindi mo na magagamit yan. Sabi ko, Dok, paano yan? Di ba pamalaki ka na naman dito ng catheter sa leeg? Sabi ko, Dok, mahal yun eh. Sabi ko, parang ayoko naman pagano. Kung maaari sana permanent. Kung permanent, diretso sa puso, mas mahal yun, 90,000 yun. Kung dito, 15,000 lang. Tapos sabi ko, Dok, meron pa ako isang piece nila dito sa kaliwa Hindi ko na nagamit kasi nagbara dito sa itaas. Ibig sa papasok ng dugo, hindi na, nag-clot. Pakitignan nga po yung pistol ako dito. Hindi ko na po nagagamit yun for more than a year. Kinuha ka niya. Sabi niya, gumagana pa naman O gamitin mo na lang ito. Yung isang needle mo na parang may papunta sa merong makina, dito mo ipapasok, dito lalabas yung dugo. Tapos yung isang needle, doon papasok yung bagong dugo na malinis. Pwede pa yan. Sige, gagawa ka ng sulat sa mga nurses at itry nyo. Praise God, nung i-try, mga isang oras na lang po sana matatapos na tumunod na naman yung makina. Sabi ng nurse, Mami, malikot ka yata. Pero hindi ako naglikot noon. Alam ko, talagang kahit hirap na hirap ako na hindi gumagalaw yung kamay ko. Pero ko, dalawang kamay na yun. Kasi kung isang kamay, okay lang Nakikilos mo ito, nakapag-cellphone ka pa, nakakain ka. Ngayon, hindi. Totally for 4 hours, nandun ka, nakaganyan. So, sabi niya, Mami, ano ba yan? Bakit tumulog na naman? Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Sabi niya, Mami, nag-lock na yung needle, papalitan natin. Sige, palitan mo ng bago. Sige, try pa natin na. Nung second try, hindi na siya tumulog. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you at pinatapos ko ng dialysis na hindi na tumutulog yung second needle na ipinasok sa akin. Kaya sabi ko, Panginoon, alam mo naman yung laki ng gastos. Iba pa yung sa gamot, sabi ko. Parang ang hirap. Kaya kung minsan dumarating sa putos na tao lang tayo, gusto natin give up. Pero sabi nga nila, laban lang. Huwag ka susuko kasama mo Diyos. Kaya natawagan ko si Pastora, sa mag-anak ni Sdi. Sabi ko, Pastora, pakipag-pray mo ko. Sabi ko, habang nag-pray si Pastora sa labas. At pagkatapos ko, pinag-pray ako, medyo guminhawa yung aking pakiramdam. At pagkatapos noon, sinusukan ulit ako ng karayong praise God. At sana patuloy na ito, bukas na naman, tutusok na naman. Ganun lang, buhay ko. Tapos sabi ko nga, nabawasan nga yung injection ko kasi ang injection ko mahal Price a week. Kung yung binibili ni Bibing na 6 na piraso, 2007, kulang kayon sa isang linggo. So sabi ko nga kay Doktora, magpapatingin ako. Nasa Maynila ako, babiyahe ako dyan sa Santa Rosa. Huwag muna kayong uuwi. Kasi nangangati po yung katawan ko. Kasi nakaasang hospitals mo. Nung tinignan niya po yung aking resulta, okay naman ang uric mo, okay naman ang potassium mo, okay naman ang sodium mo. Yung phosphorus lang ang may problema sa'yo. Kaya ka nangangati. Bibigyan kita ng gamot sa kate. Bago ka matulog, inumin mo yan for 2 weeks. Tapos yung Sibigalier na 2 tableta na napakalaki sa umaga at 2 tableta sa gabi, ang bawat isa nun ay 31 pesos. Hindi mo yan, ano? Sabi niya, dadagdagan ko yan sa tanghali, uminom ka pa ng isa. Sabi ko, Doktora, nasusuka na ako sa dami naman. Kaya mo yan, kasi nakikita ko naman maayos naman yung pangangatawan mo, saka hindi ko nakita na katulad ng ibang mga pasyente ng Lihina. Medyo malakas ka pa din. Tignan mo nga yung kasunod mo, 65 lang, tignan mo, di pa nagdadialysis, tignan mo nga, hinang-hinanay, hindi na makalakad. Kaya, ano yan, sabi niya, laban ng
hawak lang, sabi ko gano'n. Kaya doon lumalakas yung ano ko, na kapag may nag-a-advise sa akin. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako iniiwan, hindi niya ako pinababayaan. Nahawakan ako sa mga pangako niya. Sabi nga nila, mami na, huwag ka na i-stress. Huwag ka mag-iisip. Kung mai-stress ka na, tumahimik ka na, umalis ka na, kasi nakakadagdag yan sa sakit mo. Sana yung pamilya mo, sana yung mga kaibigan mo makatulong sa'yo. Kasi kapag wala kang stress, gaganda ang flow ng dugo mo. Doon makikita unti-unti lahat ng laboratory ng magiging maayos. Kaya salamat sa Panginoon dahil alam ko, sa tamang araw, tamang panahon, meron siyang sorpresa para sa akin. At hindi ako tawag nito, hindi ako nanghihinawa na hintayin yung bagay na yun. Kahit gumagastos ako ng napakalaki. May mga kapatiran na nakakatulong din sa akin. Pag wala akong pera, medyo talagang sabi nga nila, itong sakit na ito, sakit ng mayaman ko kapag wala kang pera. Yung iba ayaw na, hindi na nagpapagamot. Pagka hindi sila nag-dialysis for 2 days, namamagana ang buong nilang katawan. Yung iba, bumabaksak na yung hemoglobin nila. Kasi ang mahal. Iba yung bayad sa clinic, iba yung sa injection, iba yung sa dialyzer, iba pa yung maraming gamot na binibigay sa'yo. Kaya salamat sa Panginoon, God always provide kung sa mga pangangailangan ko. May nagsusupply, mayroong mga tao na nagmamahal na tumutulong din sa akin. Kaya salamat sa Panginoon dahil kung ano man itong pagsubok na ito, salamat. Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. At alam ko meron siyang plano para sa akin. Sa pamunod na umaga sa inyo, purihin natin ng Panginoon at itaas natin sa ating mga buhay. Amen. Meron pa po ba? So, wala na. Panalangin po natin ating mga patato. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa isang linggo sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat na hindi mo kami pinabayaan araw-araw at pinalakas mo kami, Panginoon, sa aming mga pananampalataya. At ang lahat ng papuri ng Panginoon Kristo lamang. Amen. Amen. So, sa oras na ito ay dumako po tayo sa pangatlong gawain natin. Gutom na po bang lahat? Amen? So, patuloy tayong ipasok natin sa isipan natin ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, yun lagi nagpapalakas sa atin. Araw-araw tayo nagugutom. Minsan pag di tayo nakapagmerinda, nagugutom din tayo, no? So, ganun din yung buhay natin. Pag hindi tayo nakapag-pray, hindi rin tayo nakapagsimba, nangihina din tayo. So, sabi niya sa banal na kasulatan, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lamang nabubuhay tayo dahil sa pagkain, dahil may spiritual din na buhay tayo, na kailangan mabuhay. Amen? So, tinatawagan ko pong kanyang lingkod, si Pastor Ruben. Amen. Isang masagana, masaya, at mapayapa ang umaga sa lahat. Tunay nga napakabuti ng Diyos. At ang ating pong sabi nga, kung ano ang panahon, yun din ang ating pag-uusapan. At pagkabuluhan po ito mga kapatid. Sapagkat hindi lang ito sa kasalukuyan na pamamahala, kundi pati na sa simbahan, either spiritual and literal, kinakailangan natin ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hahanguin natin sa awit Kawikaan pala. Kawikaan 29:2. Kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla.
Ngunit matablay ang bayan kung ang pinuno ay masama. Amen. Panalangin po natin. Ang maraming Diyos na makapangyari din sa lahat. Namin po kami sa muli. At kami po ay nagsusumamo na sana po ay samahan ko ninyo kami na tapos ito po kami gawain. Tunay Panginoon na hindi mo kami pinapapangyari. Damang-daman namin simula po kami na ang iyong presensya habang kami po ay nag-aawitan. Tunay ka Panginoon na nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo naman kami ng panibagong pag-asa sa araw na ito dahil sa binigyan mo kami ng panibagong buhay. Ang idadalangin ko po na ito pong kawa na ito ay pumasok sa kanilang isipan ang lahat po ng aming po pag-aaralan sa iyong salita. Panginoon ko sa mga pangalayan, balutin po nito kami ng banal na loob ng Panginoon Kristo upang may iwas kami sa lahat uri ng mga basal ng Espiritu. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito pong pagkakataon na ito ay mapapansin niyo kunti lang tayo dahil ang lahat po ay may talagang may tungkulin na ginagampanan ngayon sa bawat sulok ng barangay court ng Pastor. May nang paalam rin sa akin na sabi niya, doon muna kami. Sabi ko naman, basta kasama niyo ang Diyos. Okay lang. Yung mga kami na nagdaan, ay nagulat ako sapagkat yung mga bata na yun, tinuturuan ko po yung sa high school. At lahat ng siguro maray, sabi ko, kilala niyo ako, sabi niyo ako. Kami po yung tinuruan noong isang araw na sabi ko, naalala pa niya yung tinuro ko sa inyo. Turuan naman sila. At talagang sabi niya, tutuloy kami dahil meron kami oras pa na pupuntahan. Kaya sabi ko, sumain niyo ang Panginoon Diyos. Ang ating pag-usapan ay may relasyon sa literal at saka sa spiritual na bagay. Ang ating pong titulo ay How to Choose a Good Leader. Sabi nga ng isang tao na nakalagay po ito talagang bilang isang lingkod, nag-collect na po ako ng mga sinasabi lalo po sa mga call center agents na maganda po ba doon po sa ating pong pag-aaralan. Ang sabi dito, how to choose a good leader. Leaders are the inspiration of their constituents. They are professionals who lead by example. They coach and motivate to develop the personality of their constituents. Nag-motivate sila to develop their personality of their constituents. Leaders must not be destructive, mingle to the less mind. Yung hindi siya partial na hindi niya inaapi yung mga kulang sa kaalaman. Kaya habang ito ay aking binabasa na mga sinabi ito, na-realize ko ang sarili ko rin na maski yung mga sarili, akala ko nga nila magkakandidato. Maski yung mga gusgutin sa may release bata o matanda, wala namang mawawala kung yakapin mo eh. At gusto nila yun at nabibigyan sila ng atensyon. Maski dito, alam niya ng dalawang bata niya, halos lahat ng mga bata, kahit na ano siya, kahit na sino siya, ay aking pong binabati at sila naman po ay sumusukitin napakaganda po sa inyong libro na sila man po ay nagmamano, nagagalan po sa atin. If leaders do a destructive action, he becomes unprofessional and a man of disrespect. Kapag ginawa kasi natin na yung hindi natin sila i-distract natin sila o kaya atin pong aapihin ay tayo po ay bilang mga professional kuno tayo ay disrespect. Ang sabi nga dito, he must be an overseer of a family of his constituents. Dapat tinitignan natin yung mga pamilya noon, kumusta na, pero dapat nasa mabuting pagsasalita. Halimbawa, yung anak ng isang ating pong kasama ay ipasaway. Dapat
papayuhan na lang natin at hindi natin i-underestimate sapagkat lahat tayo tao at pantay-pantay sa Diyos. Ngayon, sa mga panahon na ito, paano tayo hahanap ng good leader? Nakalagay sa letter G, sa acronym, ang kailangan natin ay God-centered. Yung mga tao na ating pipiliin, maging sa anumang aspeto ng organisasyon, maging sa organisasyon dito sa simbahan o organisasyon ng ating gobyerno, dapat piliin natin yung may takot sa Diyos. Bakit? Ang may takot sa Diyos may fruit of the Holy Spirit yan. At mababasa po natin sa Galatians 5:22 and 23. At ang pinakang matindi doon yung meron siyang self-control. May self-control siya. Na ang ibig sabihin, kapag ikaw ay self-control na tao, i-carry over na yung mga kabutihan. Mabuti kang tao sapagkat pinipigil mo ang sarili mo na magalit, pinipigil mo ang sarili mo na makapagsalita ng maganda sa pagdinig ng kapwa natin. Iyan po ang dapat natin na piliin yung mga tao na God-centered. May takot sa Diyos. Actually, nakakalabot isipin. Halos kilala ko lahat ng mga tao. Isa lang, naging member pa natin ang talagang yan na mayroong kategorya na sumasakal ang Diyos. Sapagkat sa tuwing kami ay magkikita, ay talagang hindi na siya bumabangit ng tungkol sa tinatawag na yan na tungkol sa mga makamundo. Dahil ang nagharap niya siguro ay isang pastor, ang usapan natin tungkol sa Biblia. At saka sinabi ko sa kanya. At ngayon ay kaya na nakapagsalita na siya na gano'n ang nakarang dito. Sapagkat hindi niya siya sumasarwa sa mga Diyos-Diyosan. Iyon ang isang bagay na talagang dapat natin piliin yung tao ng sinasamba Diyos na. Ang sabi nga ayaw sa Juan, sabi sa kwento, ng panahon ni Samuel, ang sabi niya, bigyan mo kami ng hari. Bigyan mo kami ng hari, kung ano maganda ka na. Hindi nagsumpo ngayon ang ating propeta Samuel sa Diyos. Ang sabi niya, ang sagot ng Diyos, sabi niya, bigyan mo. Bigyan mo, hinihigit niya. Matagal naman na hindi niya gusto akong matagal naman na hindi nila ako gustong maging hari nila. Kaya gusto nila tao. Iyan ang kadalasan ngayon. Ang gusto tao, hindi yung Diyos. Kaya bigyan mo, pero may kondisyon. Ang lahat ng mga sasabihin mo sa kanila, ang kanilang mga anak ay kukunin ang mga lalaki para maging sundan. Ang mga babae gagawin alipin. Ang mga ari-ari at kukunin. Alam po ninyo ang sagot ng mga tao. Basta, bigyan niyo kami ng hari. Wala silang pakialam kung ang ibibigay masamang hari, basta bigyan ng hari. Ngayon, nangyari ngayon sa buhay ni Saul. Napansin ko na yun, naganap yun na sinabi ng Panginoon sa buhay ni Saul. Kaya hindi tayo dapat maniwala, lalo pa ngayon na talamak ang computer na pwedeng i-hack, pwedeng gayain ang bubuhan. Mabuti ngayon dito sa ating pong barangay election mano-mano, kaya binabasa. Bagamat may kunting daya rin, pero talagang yun ang pinakaligal sa panahon ngayon. Bakit nasabi ko po yan? Ang sabi ng karamihan ng mga matatalino sa lupa, the voice of the people is the voice of God. Hindi totoo yan. Yung nasa Biblia na yun, ay papatunay na hindi. Kung ano gusto ng tao, pinakaubayan ng Diyos. Kaya, ngayon, kailangan ipag-pray natin kung sa bagay itong formulation. Kahit na hindi mga half-truth at half-Christian ang karamihan dyan, maniwala kayo sa akin na mahal na mahal
ng Diyos ang sertifikasyon. Dahil may leader tayo dito. Hindi tayo ng kampanya. Sinsan pa ba tayo mag-iipag sa palagan? Doon sa mga tao hindi mga Kristiyano, o doon sa tao na kahit pa paano sa tuwing magsasalita sa kanyang state of the barangay state of the barangay na sinasabi, laging inuunan niya. Sabi niya, tawagin natin si Pastor para ipanalangin tayo. At siya man nagpo-quote sila ng salita ng Diyos. At salamat naman at kahit pa paano. Nandito naman po natin. Sa lahat ng dako ng mas kinitiro lang sa sabihin, ito ang pinakapayapa. At magaganda ang mga ibinigay na pribilehiyo ng gobyerno natin. Sunod, dapat overseer ang ating. Sa letter O, overseer. Ano yun? Ang overseer po, binabantayan ang flock. Katulad sa atin dito sa pagiging natin na born again, dapat ang kami at kayo rin babantayan niyo ang baka mamaya nahalungan tayo nang hindi tama. Ang sabi nga, may kasabihan tayo na ang isang gulok na kamatis, kapag yan hinalo mo doon sa isang tricklist na mabubuti, nakakahawa yun. Halos overnight, halos maubos na yan na puro gulok. Kaya nga, pinipili yan ng farmer na dapat walang halo na gulok. At iyan po ay may panundan doon sa panahon ni David. Hindi niya pinagbinigyan ng pansin yung si Absalom ay nag-rebelde na sa kanya. Nakaikot si Absalom doon sa mga tao at kinukumbinsi niya. Sinisiraan niya ang tatay niya. Kaya yung isa doon na sundalo, sinabi na hindi mo kaya ang mga muna sapagkat sinisiraan ka ng inyong anak, hindi mo pa alam. Kaya importante, overseer, katulad ng Lucas 15, 4-7, nung mayroon siyang 100 na tupa. 100 na tupa niya, nung wala isa, kung iba, papabayaan na lang yun. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, hinanap niya yung isa. Hinanap niya at ibinalik. At nang bumalik siya, tumutuwa siya. Katulad rin daw yan ang isang, sabi niya doon sa dulo, sa 7, ang kuwan daw, yan isang tao lang, isang kaluluwa lang ang madala natin sa harap ng Diyos, nagdiriwang na ang buo kalangitan. Sige po niya. How much more naman? Kung mailigaw natin ang isang kaluluwa lang, wala nakutan natin. Kaya dapat, we must be alert sa pagpipili natin ng mag-leader, spiritual man o yan na literal. Sa literal, napaka-kuhan. Pag hindi mo na-discern, papasok sa iyo, halimbawa, may paborito pa pa. Doon sa halimbawa, sa barangay, pinag-usapan natin sa barangay na lang. Tiyak yan. May isang kasabihan tayo na sinabi ni Haring Solomon. Kaya nakunan ko yan ng lesson na Gale of No Bar. Kapag ang isang namumuno ay gumagawa ng kabulastugan at yung paborito niya, alam ang ginagawa niya, tiyak magiging alipin siya ng kanyang alipin. Doon may example na dapat unawain. Yung isa daw na hari, ang naghihila ng lubi ng kabayo at yung alipin, yun na nakasakay. Kasi nga, alam mo alipin, sabi niya, susumbong. Pag-oras na ikaw ay inabi mo, susumbong. Alipin siya ng alipin niya. Ayan ang tinatawag na dapat maging observant o discerner. May kasabihan tayo
ng isang bulok, sinabi niya natin kanina, tandaan natin ang ugali ng Diablo. Ang Diablo, the great, deceiver. Tandaan mo natin yan, pati ang lagag niya. Sabi dito sa 2 Corinthians 11:14-15 at John 10:10, yun ang talagang mission ni Satanas. Para pumatay, magnakaw. Ang nakalagay doon, para magnakaw, nanakawin ang pananampalataya mo at ang bilib mo. Pagkatapos pumatay, papatayin ka noon, literally. Ano ba? Bakit ang magwasak sa huli? Sapagkat wawasakin ang ating kaluluwa, palalamuin sa iyo. Iyan po. Kaya may connection pareho. Dito naman sa literal, na sabi dito, na may mga nananakot natin. Alam niyo, pati niyo mo ganito. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Hindi lang masabi nila, pag nanakawan mo kayo. Pero nangyayari. At kadalasan, tama yung sinabi ng Panginoon sa Osea at sa Isaiah, uudyukan mong mag-aaway-away ang mga laban sa akin. Kaya makikita po ninyo ngayon, dito pa tumatagal, sila nag-aaway. Bakit kailangan ba natin ang nanunulanan? Ang kailangan natin sa namamahala sa atin yung masayahin sa Diyos at may concern sa kapwa niya at yung Diyos na kanyang sinasamba ay totoo. Ang sabi dito, sa literally defender. Kadalasan, ang mga tao na mga namumuno, hindi ka naman ilalaglag ka pa. Kapag puro sa problema ka at kahit na may katuwiran ka, sabi doon sa isang talata sa awit 73, na pati mga lingkod ng Diyos na mapasunod ng mga yan, pati lingkod ng Diyos, pinapasunod nila sa kanilang kagustuhan. Kaya nga nalungkot ka yung sa salmo na yun nasabi niya, bakit kaya yung mga masama nagtatagumpay? Ang sagot naman ng Panginoon doon sa isang talata, nasabi niya, magwawakas din ang mga yan, matutulas din yan. Kaya sabi niya, huwag kang upan. Sabi ni Jeremiah, kaya, yung masasama, ang kaganda ng katawan, yung mayaman pa. Samantalang ako, di ba? Mga 4 na libro ng Old Testament ang nagsabi na, why do good things happen to bad people? And why do bad things happen to good people? Pag binasa mo yan, maniwala ka sa akin, napaka-ganda, exciting na talata na yung mga mahihirap ay magkakaroon ng pag-asa. At yung mahihirap na yun, ay itiyakin ko po sa inyo na lalong kakapit sa Diyos kapag iyan po ay naunawaan ng mga tao. At naipaliwanag ng mga pastor, ng mga katulad sa atin, lalo na yung mga less fortunate na hindi nakapag-asa. Dahilan bakit? Ang Holy Spirit ang dadako sa puso ng mga tao. Ang pupunta sa puso ng mga tao, ang Holy Spirit upang maunawaan ang ating pong mga sinasabi. Meron po yan ang mga kuwan, sabi sa defender, tagapagtanggol ng kawan, ayon sa katwiran. 1 Peter 5:2-3, sabi doon sa Titus 1:13, This testimony is true. Therefore, rebuke them sharply, that they become deserted way. Ang sabi doon, sawayin mo na may kapagsikan. Hindi naman pala masama yung mga mali, sawayin mo. Sawayin mo may kapagsikan. Sabi doon sa Tito 1:30. Ang mga upang mga tuto, nakalagayan sa Bible. Kaya ngayon, kung sakali man na may tinatawag tayo na namumuno
na kaya man lang natin siya pagsabihan, pusahan natin. Kung Kristiyano ang isang namumuno, kaya mong pagsabihan yan, itutuwid mo yung pagkakamali. At yan ay hindi para sa kanya lang, para sa lahat yan. At lalong-lalo na para sa kanya. Sapagkat iniligtas mo ang kanyang kaluluwa. Sabi sa letter L, law abiding. Nandito na yung law abiding na sinisil sa Romans 13:1-5. Ang lahat na naglilingkod sa tao, teachers, policemen, lahat ng namumuno sa lipunan, lingkod yan ng Diyos. Ang kaibahan ng lingkod ng Diyos na yung nag-preach, yun talaga ang sabi ng Bible, may destiny yan. Bakit may destiny? Yun, simula pa sa sinapupunan ng ina, simula pa sa pagkabata, talaga na siya na maglingkod sa Diyos. At mababasa yan sa aklat ng Jeremiah, sa aklat ng Isaiah, nakalagay yan doon. Sabi nga ni Pablo, sa tiyan pa lang ako ng nanay ko, hiniran ako ng Diyos. Pero yung experiences niya ay napakasama ng una niyang tumapatay siya, mga Kristiyano ang pinapatay niya. Pero dahil nasa siya ay tinawag ng Diyos simula ng nasa tiyan siya ng nanay niya, dumating na, God will make a way. Nagbibigay talaga ng paraan ng Diyos upang ang isang tao, kung talagang sa kanya na yan, simula pa ng siya ay isinilang, gagawa ang Diyos at gagawa. At iyan po ay hindi naman natin itinatasan ating sarili. Dati ako hindi magandang tao. Noong araw, hindi pa ko gusto maging kaibigan. Ang usapan noon, pera-pera lang. Doon na sa trabaho ko, nagdalaya ko. Pinadaya ko yung mga check there, pinagpansin ng mga customer. Ang katuwiran ko, pumunta naman yung dito, hindi mo mabuting tao yan eh. Niluluko niya ang asawa niya, kaya dayain ko ito. Pero hindi yun ang katuwiran ng Diyos. Salamat sa Diyos dahil nang dumating sa akin ang Panginoon sa buhay ko, binago niya ako dahil naniniwala ko na may katawagan sa akin. At sabi ko nga, kung sino man ang makahanap sa akin ng butas, which is na hindi ako pwede mangaral dahil ang butas na yan, sabi ko, mag-usap muna kami. At kapag napatunayan yung totoo yun, ay hindi ako magtutulog na sapagkat hindi ako marasakta. Hindi ako marunong sa Biblia dahil iyan ang isa sa palatandaan ng isang mga ngaral sapagkat ang sinabi ng 1 Peter 3:15, dapat lahat ng katanungan na sagutin mo on the spot. Sabi ko sa isang talata, huwag mong interpret ang salita ng Diyos sa 3:16 sapagkat ipinapahamak mo yan nakikinig sa iyo at ikaw rin pinapahamak. Kaya, very critical ang mga ngaral. Kaya kung tinawag tayo ng Diyos, patunayan natin sa Kanya. Pag tinawag tayo maging pinuno ng isang barangay, patunayan natin sa Kanya. Sapagkat, nakasalalay dito ang buhay ng bawat tao. Lalo na, ngayon sa panahon ito. Sinabi sa law abiding Romans 13, 1-5, ang mga namumuno ay mayroong tinatawag na karapatan. Person and authority. Kaya magsaya tayong lahat. Halimbawa, ikaw ay nagwawalis at nakakita ka ng isang nagtapon, sinabay mo, likod ka rin ng Diyos. Halimbawa, ikaw ay namimigay. Sabi sa Roman, galing sa puso mo na pinigil ka din. How much more? Kung ang isang government official na ating pipiliin, na yun nga na pinagapugan natin dapat may tinatawag na fruit of the Holy Spirit, na kapag sinabay mo yan, kung yan, sinabihan mo, pero huwag mong sasawayin yan sa harap ng tao, sapagkat unethical ka rin, dapat sabihin mo kagawa, alam mo, meron mong self-esteem.
At yan, naranasan ko yan dito. Napakabuting tao, pero ang tingin ng tao ay hindi masyadong ano yan. Kasi ang tao, very judgmental. Ang tao, tinitingnan ang panglabas na anyo. Kasi hindi nawawala sa tao ang tinatawag na lust of the flesh. Lust of the eyes, yung inggit, and pride of life. Kahit na magbago ka rin magbago, kapag oras na hindi naman yan na mga tao na yan tutuong sa Diyos, i-judge ka. Nakakaawa ang mga taong judgmental. Ako napansin ko, sabi ko, gawat, yan na itulat ang gawin natin. Sinabi ko yan, once lang kasi, and twice, yung doon, bawal na ngayon mamigay ang mga kagawad. Alam mo ang sinabi ko sa kanya, patanin mo lang sa amin si Sarili. Sa awa natin sa Diyos, sa awa natin sa mga tao, magbibigay tayo sa mga nag-aantay diyan ng mga anak nila. Dahil hindi yan mag-aantay, siya naman may sabi, na hindi yan mag-aantay ng mga anak nila kung meron yan na tinatawag na panggastos. Kaya sila naghahatid dahil wala silang katulong na mauupahan. Ang ganda. Kaya nga sabi niya, mag-usap tayong tatlo. Sabi niya, mag-usap tayong tatlo para naman naawa ko. Kasi nagbigay kami ng bigas nung last day, kasama ko nga si Indar. Nagbigay kami doon ng bigas. Hindi marami pang ano yan, ang ganda pa naman nagbigay kami ng bigas. Marami pang nag-aantay. Nakatingin sa amin. Ang binigyan lang namin mga sweeter. Kaya, nakaschedule na yun eh. Sabi nga ni nung pulis na kasama ko, wow, ano naman natin? Sabi ko nga, pero hayaan mo, pag pinagpala ka ng Panginoon, sigurado, tatanggap sila. Pero tatanggap rin financier mo na dapat sila ay magtinurin. Ngayon, sabi naman dito, equality or impartial. Dito nga saan natin sinasabi na nagkakaroon ng gate of no guard. Dahil sa kapag tayo ay hindi impartial, kung may paborito tayo, iyon ang sisira sa atin. Sigurado yan. Kasi alam mo ang buhay natin. Sinasabi ang impartiality sa Leviticus, sa Santiago 2:1 patuloy. Na huwag tayong magtangin ng tao. At sinabi dito sa Leviticus 19:15, huwag natin ipamalita ang kasiraan ng ating kapwa. Kasalanan pa ng malaki sa Diyos. At sinasabi niya sa Kawikaan 17:28. Ganon din sa Ecclesiastes 10:5-7. Dapat yan sa halip na sirain natin yung ating mga pinuno na bawal yung kaligyan ng Diyos, kailangan pag-usap-usap magkaroon ng unity. Sabi dito, sa letter D, dapat disiplinarya. Kaya nasa sinasabi ko ito, nakapagmahal mo ang tao at gumawa ng paulit-ulit na kasamaan, ipakulong mo na. Bakit? Sabi nga ang disiplina ang pag-asa ng bayan. Sinabi yan noong araw at katayan dapat na ipairal ngayon. Kasi ganito, sa experience ko na nag-aayos ako ng mga kaso, ganito nangyayari. Una, nagipag-ayos yung nag-complain. Sunod, nagipag-ayos. Pag-pangatlo, sabi ko, ikaw na naman. Sabi ko, halika, mag-usap tayo. Gusto mo ba talaga magpulog? Hindi naman ako ayutan. Sabi ko, sabi mo lang yan. Bukas, pumunta ka dito dahil may pre-consultation tayo. Tinawagan namin si Atty. Mac, yung abogado namin. Atty., ang sabi nito ni Madam, hindi yun ang kukulong mga utang. Sabi niya, sino ba sabi? Ang utang, istapa yan. Magiging mo niya. Kaya sabi nga, disiplinary yan. Kung mahal mong kapwa mo, disiplinahin mo. Kasi magkakahawa pa yun eh.
Kung mahal mo yung tao na nabibiktima niya, dapat mahalin mo rin yung tao na gumagawa ng hindi maganda. Malagay ko magkaintindihan tayo. Halimbawa, yung tao na abusado, kapag hindi natin pinarusahan niya, halimbawa, nagtakaw. Huwag nanakaw pa rin ng mga kapitbahay. Sino ngayon ang magkakasala? Pati kapitbahay. Dahil unang-unang, huwag mumura yun. Magkakasala yun. At liban doon, baka mamaya, iyan na yung tao na naabuso niya, pinatay siya. Hindi, hahandong pa pa rin silang walang kapatawaran kasalanan. Kung sa maaga pa lang, sasabihin natin, ano magnanakaw? At kung dapat makulong ka. Kung ayaw mo makulong, magbayad ka o kaya mangalo ka, dahil ang sunod niyan, tiyak kulong ko pa rin pamilihin. Sunod, sinasabi ko yan yung pagdisiplina, katulad ng isang bata na nilidisiplina. Kung anak ka ng Diyos, kung totoong anak ka niya, disiplina ka niya. Kaya yung mga tao, isa, nagdaramdam sa Diyos at mali yun. Dahil ang sabi ko sa isang talata sa Panagoy, sa chapter 3, na suriin mo muna mabuti ang sarili mo bago ka magreklamo. Lumalakad ka ba ayaw sa kapwiran ng Diyos? At iyang paglakad sa kapwiran ng Diyos, madali lang po yan. Kung ang ibang tao na inosente, na hindi nila alam na ang halimbawa sa puputos ng Diyos masusunod, dahil ang nasabi walang nakasunod, hindi totoo po yun. Hindi po totoo yun. Masusunod yan. Ang kagandahan na, binigyan tayo ng bonus eh. Nang namatay ang ating Panginoong Jesucristo, at tayo ay binago niya, naging anak niya tayo, nagkakasala tayo, pero pinapatawad tayo. Iyon ang pinakamagandang balita, na pinapatawad tayo dahil anak tayo. Kung hindi ka anak ng Diyos, paano mo naman papatawarin? Nakalagay sa Biblia, kaya nga doon sa John 3:16, yung 17, pag binasa mo sa English, ang nakalagay doon, might be saved ang salulo. Bakit akaling maligtas? At iyan sinigundahan niya ng Amos. Sa Amos 3 may nakalagay doon na, baka sakaling maligtas pa sila. Kaya, revocable ang tinatawag na revocable ang ibig sabihin can be changed from time to time. Kaya kailangan may pananatili na sinabi ang Panginoon eh. Ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. O ngayon, iyan na nagtumulan yung iba at saka hindi nila alam siguro na kailangan na yung step na yun, sabi ko sa Hebrews 6:4-6, Hebrews 10:26-27, at saka yung 2 Peter 2:20, nakalagay yung doon eh, parehas, revocable ang doon, nawawala ang kaligtasan. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, tinanggap ni Judas ng Panginoong Kristo, tinanggap niya ang lektyon, sa panalangin niya, liban na lang dito sa panay ang pagkakasala ng tao ito. Sa chapter 17 yan dyan, yung lahat na kanyang naibinigay ng Ama sa kanya, okay natin, liban sa isa. Ang ibig sabihin, totoo yun. At ang lahat ng tao, hindi makapagsabi na wala akong kasalanan. Lahat ng tao mo kasalanan. Dahil ang sabi ng Biblia, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at wala tayong alam sa katotohanan. 1 John 1:7-10 na atay. Iyon nakalagay doon. Natay mo kasalanan. Sabi niya, walang taong nabubuhay sa daigdig ito na gumagawa ng kasalanan na gumagawa ng mabuti na hindi nakakasala. Sinasabi niya sa mga ngaral. Sa mga ngaral na sabi yan sa chapter 7. Lahat ng tao kasalanan. Pero ito nga ang sinabi, ang mabuting balita. Kapag naging anak ka ng Diyos at nanalangin ka,
Kung gaano man kabigat ang inyong mga kasalanan, itutuwid ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay katulad ng tinatawag na doon sa prodigal son. Na ang prodigal son, kinuha niya na lahat ng kanya, mana niya. Kinuha niya na dahil pilyo eh. Pero, nung magkagutom, ang kagandahan pa noon, habang nawala siya sa piling ng tatay, yung tatay malungkot, laging nakaabang. Dalawang kamay ang iyayakap niya doon sa kanyang anak na pag ibumalik. Hindi ba nangyari? Niyakap siya at lahat ng tinatawag na ibinibigay sa anak ay kanya pa rin ipinagkaloob doon sa anak niya. Samantalang grabe ang kasalanan. Minsan nga, sabi ng anak, yung naiwan na bata, si tatay, bakit naman iyong walang ginawang kabutihan? Bakit naman kinarangalan pa? Ibabalik lang natin doon sa sa hula. At sabi ng Panginoon, ikaw ako eh. Mga anak ko yan, may karapatan ako, sabi ni Kaimunan. Sapagkat ako ang gumalang yan, may karapatan akong iligtas ang mga yan. Maraming related na verses yan sa bagay na yan. Na kapag anak ka ng Diyos, pagmamalasakitan, hindi ba yung sarili, hindi nangyari? Nagugunawi na. At noong hindi ginunaw, nagreklamo si Huna dahil galit na galit. Kaya nagbigay naman ng example naman yung ang Diyos. Sige, binigyan siya na hindi niya alam na yung pagsubo. Binigyan siya ng, sa loob lang na maghapon, binigyan siya ng gabi, binigyan siya ng kahoy na masisilungan niya. Pagka umaga, kinain ng ulo, nagamit siya. Sabi niya, gagalit ka. Hindi ka naman gumawa niyan, ako gumawa niya. Ito pa kaya na napakadaming tao. Katulad ng sinasabi sa kwento ng si Abraham at yung anghel nagbarwing. Sabi ng anghel, ang tawag ni Abraham, Panginoon, kung may isang daan yan, bumunawin mo po ang Sodom and Gomorrah. Ang sabi niya, bakit bunawin yan? Isang daan yan eh. Hanggang sa dumating sa 10, hindi pa rin bubunawin. Ganon kamahal ng Diyos ang mga born again. Amen? Palagpagan natin ang mga born again. Palagpagan natin ang sarili. Napakaganda ng mga kwento sa Biblia. Nagdatagan ako bakit yung iba ayaw mo sa ng Biblia. Napakaganda. Ngayon, doon naman tayo sa letter E. In which may pangarap sa consequence. May pangarap, katulad natin, may pangarap tayo sa mga bata na katulad nila. Ang pangarap ko dyan, kaya lang natutuwa ko sa mga ulan yan. Ang pangarap ko dyan, pagdating ng araw, pag sila na ngayon, pag sila na sa katayuan nating edad, sila na tatayo at nangungundi ng mga bagong henerasyon na tutulong. Isipin po niyo yan, galing from other religion, pero ngayon nandito sa harap natin. Isang modelo yung tatlong yan. Isang modelo na pagdating ng araw, iyan ang susubuin naman ng Diyos. At alam ko na may tamang katawagan sa mga bata niya. Katulad ng politika, may tama na panahon. Lalo pa kung legality ang pag-uusapan, may tamang panahon sila. Sapagkat ngayon, naniniwala ko. Hindi ako naniniwala doon sa Leboy. Ang nakuha ko doon, ang pinaniniwala ko, legal ito, nabutuhan ako. Dahil lang sa bubuto ang tao at babasahin ng tao hindi na computer. Ngayon, sabi nga, mayroong enrichment. Sabi doon, may mission and vision. Tayong mga naging born again. Tandaan po ninyo, kapag tayo ay naglingkod sa Diyos, kahit anong paraan na nakalagay sa Biblia, kung tagawalis, tagapangaral, tagabigay, magbigay,
Tandaan po nito. Mayroon tayong crown of glory na pangako ng Diyos. Ako yung sabi ko nung araw, inuulit ko ngayon. Sabi ko nung araw nung makakilala ko sa Diyos. At natakot ako na mapunta ako sa impyerno. Ano po ang nangyari sa akin? Ano ang sinabi ko sa sarili ko? Lord, hindi balik kusina. Basta lang sorry. Sa pagpapatuloy ko ng journey ko dito sa pangangaral, ay nabasa ko na naman na may crown of glory. Aba, sabi ko maganda to ah. Sabi ko gusto ko yan. Kaya ako tapat ako sa kanya sa paglilingkod. Kahit kami masaktan, sabi ko, basta ang mahalaga, yung tinatawag na boldness na iisi namin, hindi ko kayo binigyan ng kaluwagan, binigyan ko kayo ng power. Pagkatapos, nung malaman ko, pag namatay pala tayo, na siyempre, maaaring hindi natin abutin yung 1,000 years. Pag namatay pala tayo, at banal tayo, yung unang pagbuhay sa atin ng mga banal. At ang may iwan doon sa libingan ay yung mga hindi banal, maghahari ang kasama tayo maghahari ng Panginoon. Ang 1,000 years na napakatagal yun. At ang sabi ng Biblia, hindi niya mamamatay. Mag-aalay na lang yun na tinatawag na pagsalubong sa langit. Ang nakalagay, Panginoon rin. Yan, makikita ng lahat ng tao na nandiyan yan. Na bumaba ang Panginoon sa Kristo para hatulad naman yung mga masasama. Kaya yung ganda, no? Pag 1,000 years na yan, na nangaral ka, palagay mo natin ng hits dito sa buong daigdig abutin natin. Dahil naalala nyo nung si Panginoon sa Kristo ay pumasok doon sa fellowship. Sarado eh. Nakalusot siya. Ang ibig sabihin, yan na supernatural tayo. Sinabi natin, sabi ka kaya ko. Hindi ka magsasabi. Without any mag-sindis ka, pumunta ko. Ganon, ang sabi ng Bible sa 29:29 ng Deuteronomy, ang Diyos ay nilihim at iyan ay kanya lang. At ibinubunyag yan sa mga tao na tunay na sumusunod sa kanya. Yan ang pinakamagandang balita. Ang sabi nito sa letter R, restorer. Ang restorer na tao, yan po yan. Yan ang yung Matthew 5:9 na peacemaker. Ako naranasan mo yan dahil yan ang mga trabaho. Sabi doon sa time ng aming aming sinumpaan sa gobyerno, lubon taga pamayapa. Pamayapa. Ang sabi ko naman, oo, talaga taga pamayapa yan. Dahil ako, kapag nahawakan ko ang kaso, na paulit-ulit, sabi ko, maganda ka ng gamit mo. Sabi niya, bakit po? Kasama ka na doon. Para madisiplina ka, katulad ka mo ng dalawang pinangaralan namin sa Muntinlupa, na doon nagbago siya. Masamang tao. Pag pumatay lahat, pinapatay. Ang pati mga kamag-anak. Pero, yung siya ay pinasok ng Holy Spirit sa buhay niya, nagbago siya, nagpastor. Akalain mo yan. Pagkatapos, may mga buswilti ka na mga light ang mga sa kanila, mga double lights. Si Big Paul Risulo muna sinunod ang buong palingkin ng Angeles. Nakalaga, nagipag-compromise sila sa Diyos. Napakaganda sumusunod sa Diyos. At tingnan mo naman mga pangyayari sa mga nasasakupan nila ng mga nang sila ibinuto. Napakaganda ng mga resulta. Ang nagiging problema lang, ang sabi nga ng Bible, nila kung money is the fruit of evil. May mga bagay na kailan nangyari na dahil sa sabi nga doon sa iyan, sinabi ko sa awit na sa na pati yung mga lingkod ng Diyos na napapasunod. Napapasunod. Kaya, ingat tayo. Ang kailangan sa ating pong lipunan, lalo na
kung lahat tayo ay marunong mamili ng Diyos, alam, ng pamumuno, kailangan natin ipanalangin natin sila. Ipanalangin natin na sana kasihan sila ng Banal na Spirit. Ano po yung magkatangian nila? Dito po, tayo ko isa. Una, may takot sa Diyos. Sabi doon sa ikalawang Samuel 2:3-4. Pangalawa, may pagmamalasakit at pagmamahal sa ating buong bayan. Pangatlo, may kakayang mamulong able. Totoo yan. Kasi may mga tao na hindi naman talaga able. Disable pa na. Kaya kung able yung kung may kakayahan na mga dito, tested na kuwana, proving na natin yung dito sa atin. Na talaga yan ang translating yan sa barangay. Kapag nagsalita yan, may sense. Yung iba, yung sense. Pagkatapos, magaling mamahala sa sariling pamilya. Iyan. May kakayahan mamuno, magaling mamahala sa sariling pamilya, may integridad, may virtue of integrity. Sabi sa Kawikaan 22:1 at saka sa Pangangaral 7:1, mas higit pa ang mas mahal pa sa lahat ang mabuting pagkatao. Pagkatapos, masipag, matuwid. Kapag may fruit of the Holy Spirit, matuwid yan. Hindi sakit. Yan ngayon. Sino ito pa nang sinasabi? O kaya may sarili na tinatawag na yung katapangan. Maging sa mga katulad sa amin, kaya sabi ko nga, sa mga naglilingkod sa Diyos, iyan din ang batayan. Kailangan tinutupad ang sinasabi. Pag sinabi, tutupad. At walang pinapaligan, impartiality. Iyan ang mga katabihan ng ating dapat piliin na mag-leader sa ating pong maski bansa, barangay at leader sa ganitong gawain. Na kapag mayroon naman ang isang leader, he is the one. Sabi nga, he is the one. Sinusunod kung ano. Gusto ng Panginoon na susunod. Ang ibig kong sabihin lang naman, itong aral na ito, may connection ito sa literal saka sa spiritual. Pareho halos ang dapat ituring natin. Nalingkod ko, namumuno, yung may mga kategorya na ganyan. Yung may mga katangian na ganyan. Na dapat good leadership. Mga kapatid, siguro naiintindihan niyo po ako. At hindi, huwag tayong pupukus sa politika. Huwag tayong pupukus doon sa tinurong natin, ang binasa natin na ito, ipukus natin sa spirituality. At iyak, maniwala kayo sa hindi sa akin. Magkakaroon ka ng pag-asa, kaya kapayapaan sa puso, at magkakaroon ka ng assurance of salvation. Na pag-oras na sinunod mo yun, at tumimok sa ating mga puso, ibigay ko po sa inyo, na napakaganda pala ng plano ng Diyos sa mga tao, lalo na kayo sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Ay po nga tayo iyo po at manalangin tayo. Ama namin Diyos, na banalap at ila, maraming salamat po sa oras na. Tunay nga Panginoon, na hindi po kami iiwan at pinababayaan. Panginoon, ang lahat ng langit ko ay mayroong tinatawag, mayroong Panginoon na pangangailangan. Mayroong kahilingan at nababasa mo po yan sa inyong mga kapangyarihan ang kanilang puso at isip. Ano mo po Panginoon ang kanilang kahilingan? Ay dito po ang inyong lingkod. At ako po Panginoon ang nananalangin sa kanila na sana Panginoon magkaroon ng katibalan, nagkaroon Panginoon ng kasagutan ang kanilang Panginoon sa kanilang kahilingan. Kaya sa po Panginoon, sa pamamagitan ng inyong
banal na dagog na po Yesu Kristo ay ingatan po ninyo sila na malayo sa uri ng sakuna, sakit at karamdaman at ganoon din Panginoon ang kanilang mga pamilya. Panginoon, sa lahat ng mga sakit, you are the great healer. Ikaw po ang kapagaling. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng dugtong buhay katulad kay Ezekiel. Panginoon, kami man po ay humindi ng mahabang panahon upang magpaglingkod ng ayon sa iyo kalooban. Basta sa muli kami lahat ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Magsaya tayo dahil sa ayaw natin ay pinagpala na. Amen! Hallelujah! Amen. Salamat po, Pastor, sa salita ng Panginoon. So, sa oras na ito ay dumako po tayo sa mga kaloob. Habang tayo po ay nagbibigay, mag-aatod po ako ng isang awitin para sa ating Panginoon. Puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Bago kong nararanasan, katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Minamahal kita, lagi awitin pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus, purihin ka. So
Lord God, maraming salamat po Panginoon sa blessing Panginoon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin Panginoon. At ngayon po Panginoon namin itong binabalik sa iyo Panginoon para sa ikakalago Panginoon yung gawain. At ang lahat ng papuri tanging sa Panginoon si Kristo lamang. Amen. Amen. Sa oras po na ito ay lumako po tayo sa announcement po. Sa Sunday po, may ano po tayo yung Sunday School po, pinapupunuan ni Pastor Rod. Magsisimula po ng 9:30. Tapos Sunday service po, magsisimula ng 10 a.m. Sana po patuloy po natin ngagahan na makatin po tayo para sa ating Sunday School para dagdag na rin po kaalaman sa atin. Yan lamang po. May karagdagan po ba? Wala. So, sa oras na ito, lumako po tayo sa pangwakas na panalangin. Tinawagan ko po si Pastor Rod. Ay po natin tumayo. Pwede po natin yung give thanks with a grateful heart. Ngunit magpatatag tayo, mga minamahal, sa ating kabanalang pananampalataya. Manalangin tayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay sa ating Panginoon Jesucristo na magkakalob sa atin ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang habag sa atin. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala.